Psalms 53, 1, padulong sa 5. Walay bisan unsa kanila nga nagbuhat ug matarong. Nangutana ang Dios, wala ba'y alamag kining mga nagbuhat ug daotan? Nabuhi sila pinaagi sa pagtulis sa akong katawhan, ug wala gayud sila magampo kanako. Apan malisang sila pag-ayo, kalisang nga wala nila sinati. Sukad masukad. Kay katagon sa Dios ang mga bukog sa mga kaaway sa iyang katawan. Isaligway sila sa Dios busa tanan, especially sa ato ang mga bagong mga faces, no? Maayong buntag ug welcome sa Jesus and His Church na Regalay. So, kamusta ba ang simana? Lisod, no? Daghan kayo mga nahitabo. Pero makaingon gyud gihapon ta nga God is good, no? Kay wala gyud gibiyaan ang matag usa sa kaayo sa Dios na agid perminti kanunay, ano? Perminti kanunay pagyud. So wala gyud pag-undang ang paghatag sa Ginoo sa grasya, sa gugma, sa kaluoy sa matag usa. So wala gyud hinungdan nga rason nga wala nga dili ta magmahimong malipayon. Kay sa pagmata pa lang sa matag usa, no, sa adlaw-adlaw mapasalamato na taana, no? So, giingon pa niya dinhi sa Colosas 3:16, ingon siya dito, pabuya sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. Pagtinudluay o pagmangnuay kamo uban sa tanang kaalam, pag-awit kamo mga salmo o balaang mga alawiton, o awitin ninyo ang Diyos uban sa pagpasalamat diha sa inyong kasing-kasing. Busa, bisag unsay inyong isulti o buhaton, himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. So, walay rason nga magbuol, walay rason nga magluya. So, inahanan nato ipakita nga inana ta kamapasalamaton sa Dios. Igsuon, halin na atong kantahan atong maayo nga Dios.
may buntag sa tanan pag-usap. So welcome din tanan sa atong pagbaon karon. So lagi natay ko ano pag mga now nga nakita diri, so kina-welcome na mo diri sa Jamsi Malaybalay, no. So na dito si Kuano, si Nidria, si ay classmate ni Glycer, si Gary Umpong, no. Lapakan na to. Alis na diri dahil si Kuano yun, si kining classmate ni Macmac, si Audrey K o si Mikailan, no. So salamat kayo sa pagbisita diri. So kana dahil lagi akong part karon na punta sa church announcement. So natay mga lahi-lahi ng mga activities diri sa simbahan, no, tubog semana. So ang una is ang prayer meeting. So natay prayer meeting every Friday. Start siya 6:30 PM to 9 PM. So encourage ang tanan nga mo bisita diri, no, mo apilta sa prayer meeting. Tungod kay lagi ang pagampo is very importante ni siya sa atong relasyon diya sa Ginoo. Lagi dili ni siya pwede nga mawala sa tuwa kung gapangalagad pa sa Ginoo. So mas mayo nga pagampo ta nga uban tang tanan kana napoy individual nga prayer kita ra gyud ba nagyapoy ko pagampo na kinahanglan nga pagkuwan ta. So kana gidikar sa tanan nga moapilan ni. So kana dili na sunod sa Sunday service. So pagpakan ako okay, kamod kay kwanta ibulta nga maka-atkuan makasimba sa Ginoo karon nga kabuntagon kana. So siguro ang Ginoo malipayon kayo tungod sa kuano gipili nato nga buwan karon diri instead nga moadto ta sa uban nato nga lakaw. So kana I think dako na kay na siya nga murag sacrifice po ba sa tuang part para sa Ginoo po, di ba? Nga atong i-sacrifice ang uban nato nga lakaw buhaton para lang din sa Ginoo sa pagganito. So kana hopefully nga kuan padayon ta nga kuan gyud nga lagi nato pagpangalagad sa Ginoo, sacrifice gid na siya kana. So kana I hope nga kuan sa umabot ng mga Domingo nagyapon mo kana tayo invite ninyo yung mga kailan po yung mga friends ninyo, mga relatives kana. So kana lang discipleship. So lagi natay discipleship dere. Siguro sa uban dili kayo kuan pamilyar ani tungod kay lagi wala pa mo maka-try na magkuan apilaan. So kana diri natay discipleship. So naitulog ang kuan diri, no, categories. So ang men ay Wednesday 6:30 PM to 9 PM kana. So men last Wednesday dito nila mag-mark. So kana kato kayong salamat po na sa Ginoo tungod kay talagsan ng kayo katapos ba ang men. So kana kadto ako kay to ban po kon sa mo tabang ya para gid sa kuan pagpadayon sa pag lagi ang pagtapok di lang man siya kay nagtapok lang mo kay wala lang pero gahatag ni siya og kuan kining encouragement or kabaskog diya sa atong kuan atong pagtuo sa Ginoo. Kita na itong isig ka magtotoo na nagyapon, mapadayon din kita nga galuyan po medyo makaputan, mapadayon po ito tungod kay mapadayon ka niya kauban na kuwan po pareha namin po kalisod po struggle sa mga spiritual na pagkinabuhi. So kana dayon sa family women, so na duha ka kuwan sila Wednesday 3 PM to 6 PM, Thursday 6:30 PM to 9 PM. So kana magpuli lagi kaning family women. So nakita na ko nga mas kuan sila, mas militon sila kaysa amuha, no, mas grabe sila matapok. So praise the Lord ana, no. So grabe gid ang family women, no. So kana na mo kuan sa wala pa nag-apil. So encourage gyud nga mo apil gyud
Then, so, kana sa Young Women po, napoy, karon Sunday, 1 p.m. to 3 p.m. Dayon, Thursday hapon, 6 p.m. to 9 p.m. So, sa mga young, so, namoy tapong hapon. So, inaot na sa mga young, excited po na mag-meet sa matagusan ninyo. Okay. Excited mo kahit ano, magtapok lang sa lang na mga kalihukan, no? Grabe kaya sa damit kayo na daghan mo bibo ba? So, kinahanglan excited po ta sa part sa pagtapok po nato diya sa pag-isgot sa pulo sa Ginoo kana lang. So, sunod is Young Women Fellowship. Si Pastor may bahala to. So, after Sunday, no? Karon ni siya, pas, no? So, unya lang si Pastor ay bahala, no? On sa mga ni details. So, yung fellowship, no? Every third Sunday of the month, no? So, lagi sa mga batanon ni siya, sa mga youth, no? Bisa to kuan out of school youth or eskwela, pwede kuan mo win ka mo mapilang ni mo to kuan daghan mo kuan daghan o angay nga isgutan ang kuan dili ko pasabot nga yang pa mo wala ko yung mga struggles or mga kuan sa kinabuhi. So kinahanglan nga makabalupon mo usahay niyo pa kuan handle or overcome ang mga kuan ninyo sa inyong kinabuhi, no? So kuan gyud isang pulong sa Ginoo gyud. Ang pulong sa Ginoo may magatabang sa inyo. So ginakuan mo, encourage mo nga open mo ani yung fellowship. So kana lang. Sa si Facebook page lagi kabalo na kami. So natay past and present future nga mga kuan. Ato mga kalihukan diri sa simbahan. Maangkon kunya nila ang kinabuhing matuod. So kana lang lagi, no. So si Paul ni siya, no. So gamay lang si Paul ni siya na nagsulat pamilya naman about Timothy, young pastor dito sa Philippines. So sa context is kamaluta nga ang Philippines is kuan siya nga lugar, no, nga kwartahan ang kuan diha mga tao tungod kay lagi kuan siya, no, center siya sa trading. So kana I think ingana ang iyang kuan ani, no. So di lang bot pasabot nga kuan ang dato lang, no.
Hindi, maganda ba? 6,000 times 1 Hindi maganda. Labi ka man ako ng Ginoo nga nasa langit. Salamat kay Ginoo sa kanyang adlaw. Gihapon mo mong higulat ka namo. Sa kinabuhi nga mga gamit karon ng punta ng Ginoo. Salamat kayo. Bisa pa mag-Ginoo sa aming pagkatulog. Sa niyagin ng gabi. Kamalaban ka ng Ginoo. Sa pagmata namo Ginoo. Ginagamit ni Bugbago nga kusog Ginoo. Salamat kay Anak. Pasalamat ko Lord. Sa mga kalapasan at sa mga Ginoo. Ang adlaw yun Ginoo. Ang na nakapakyas ka Ginoo sa mong pagkinabuhi. Kami nagkapasalamat nga dapat ako ayaw tungod kay ikaw kapadayon gihapon Ginoo. Uban ka namo nag-provide Ginoo sa among mga kinahanglanon adlaw-adlaw bisan og kami Ginoo kung makasasala kasi matubangan Ginoo o wala kami katungod Ginoo nga mudawat ang mga panalangin nga gikan sa Ginoo pero tungod kay ikaw higugmaon sa imong mga anak Ginoo imong gihatag og hinaot Ginoo karon nabuntag Ginoo makakaan ka na ng pasidumog pinaagi sa atong pagsimba sa imo sa atong pagkatalaw ginampo di ang mga sanang ng Kristus ang personal na mananawas. Okay, mayong buntag pag-usap sa tanan. So ako ang ginawag ang tanan sa pagtindog para sa pag-prepare sa tagsa-tagsa nga kinabuhi para sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo karong kinabuhi. So before we listen sa word for today, we will sing praises to the Lord. No? So let me first read John 16:33. Lingon siya dito, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart because I have overcome the world. Sa kinabuhi no, daghan kayo taog ginabati. Daghan kaayo season sa kinabuhi nagkakaagian. Daghan kaayo o mga circumstances na nagkaagian ng adlaw sa mga pamilyado, sa mga young, sa mga students. Sa isa ka semana, murag taas kayo ang ato ang nagkaagian nga kanabang naikalisod, naikalibay. Murag gid siya og up and down nga feeling ba. Pero lagi, daghan kayo challenges. Pero ang isa lang yun ang for sure sa gingon pa atong John 16:33. God overcome the world. So kina-encourage yun ang tanan na miskin pa mag-usa ang kakagian sa nakag-usa. Naagid gihapon ang pagpasalamat sa Ginoo. Tungod kay gi-go through daan sa Ginoo ang tanan. So pasabot kaya po nato because God overcome the world. So isa siya ka-encouragement sa tanan. Dili mahutdan, mawadaan o paglaom tungod kay ang atong Ginoo gi-overcome na galing niyang kalibutan. Na siya ang gauban sa tuwa sa matang adlaw. So, kung naamay mga butang nga kawala sa tuwa kasing-kasing sa tong kinabuhi,
Kabaluta kung aha ang atong tinugdan, dito lang yun sa atong maayong nga Dios. Only God can feel kung sa ang emptiness nga naariha sa imong kasingkatan. So, church, let us sing praises to the Lord sa iyang maayo, sa tagsa-tagsa na tinulog. Angayan siya sa mga papuri, angayan siya sa atong mga kanta, tungod kay ana siya kamatinud-anon nga Dios. Sa atong kanta. Sa buhay ko ay lagi mong lakas. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay ako puri sa'yo. Once again. Sa buhay ko ay lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay ako puri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Salamat Diyos. Sa buhay ko ay lagi mong narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay mapupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka namin, O Diyos. Sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sa awit, itataas ang aking tinig, itataas sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo di mapapantayan. Jesus. O Diyos, we are recognizing na dili na mo kaya Ginoo nga wala ka. Take charge sa buong mga kinabuhi, O Diyos.
Tungod kay ikaw ang ikontrol sa tagsa-tagsa na mo nga kinabuhi. Busa, kanimo lang ang tanan-tanan. Kanimo lang namo itubaw, tanan-tanan namong timog ang among mga kagayod. Tungod amahan ang iyang kanan.
listen to the Word of God today. Allow me to open this in prayer. Labing gamhanan o labing halangdong nga Diyos, Ginoo, Amahan, salamat sa natong grasya, kaluoy ugma na padayon na imong ginahatag sa amuwa Ginoo. Lord, we give you thanks because you are good. We give you thanks, Lord, because of your unfailing love, because of your unconditional love, because of your unmeasurable love, because of your constant love, Lord, na imong gihatag Ginoo sa matag usa ka namo. Ginoo, we come before you with a humble heart, acknowledging, Lord, that we are nothing apart from you. We enter unto your gates with thanksgiving. We enter upon your holy court with praises, Lord. Tungod kay ikaw ra Ginoo ang nagpabilin ining tanan nga maayo. Nagaampo ako Ginoo nga you would have mercy upon us, that you would give us, Lord, the wisdom that we need, the understanding, Lord, that we need today as we listen to your word. And may these words, O God, change our life. May this word, Lord, in the scripture, renew our mind, transform, Lord, our heart. Nagaampo ako Ginoo. Salamat kay Ginoo sa mga tao nga nakakaron. Ikaw, Diyos, magalihok, mag-work sa ilang tagsa-tagsa kang nagkinabuhi. The work of salvation, O God. Salamat kay Ginoo. Kini mo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus na among Ginoo magiging. So maayong buntag sa tanan. Buntag no, so papakan na to ang Ginoo sa pagkakahon. And good morning no sa good morning kanatong tanan. And as we begin to listen to the word of God today, greet the people around you with warm greetings of good morning. Then tapat good morning, no. Then tapat good morning, no, sa tanan. So it's really maayo kayo no nga nagkakita ay tagaron dalay ko ng Ginoo sa karon nga panibahon no sa mga bag-o wow good no tanan welcome sa tanan sa mga bag-o nga nagias sa ingon lagi kanina sa announcement welcome to the church sa Jesus and My Church diyan si Balay-Balay no sa kang Gary and sa duha ka classmate ni Mac wala kay na ko napalangalan mo. Welcome sa church no. So we are you are an answered prayer to us. Malipayon mi nga naa mo karon dili. Even no kanatong tanan nga naa karon. So kana no and ato last Sunday na ay fellowship sa youth. So praise God kay malampuson ang panagtipok sa mga kabatanunan po sa simbahan. So as per announcement, kakahitabo ang youth fellowship every third Sunday of the month. So every month lang siya no, monthly ang fellowship for the young people. So kato either nag-eskwela or wala, you know, you are welcome to the church. And so I hope nga for the month of October na napod ang mga young people talking about campus, studies, everything about sa mga butang-butang regarding sa mga kabatanunan o sa mga dalakat ng panahonan. And katupod today, after service, naapoy tipok sa mga young women. No? It's it's a time to have fellowship with our brothers, sa mga babae, with our sisters in the faith. So it's a really great time to be with your brothers. It's a great time to be with your family in the faith. So maayo gid siya nga panahon. Maayo gid na siya nga oras, no? So kung naa ganitay panahon sa ubang butang, no, sa lagi mga butang dili gid kay anak kay importante. I hope and pray nga matagaan pagid nato importante sa mga
butang ngay ani. No? So kana and I think kana lang magsugod na ta sa ato ang topic for today, for this morning. So let us open our Bible in Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. No, we are in the book of Matthew again. Naanagita sa grasya sa Ginoo sa chapter 5, gikan sa chapter 1, we are now in chapter 5. Ang title sa atong topic today is Power Under Control. No? So it is power under control. So may bala na to nganong mao ni atong topic, power under control. So let me read to you verse 1 to verse 5. Una ko sa Bisaya, no? Okay. Mga Bisaya man ta. So Bisaya ta nga magkuan. So niya na sa verse, sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tilun-an ug gitudloan niya sila niining mosunod. Bulahan ang nila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubok kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon kay maila ang tibuok yuta. So, una ang sa Bisaya. Let me read to you in English, GNT na version. Una ta sa GNT na version. Niya natin sa verse 3, happy are those who know they are spiritually poor, the kingdom of heaven belongs to them. Verse 4, happy are those who mourn, God will comfort them. Verse 5, happy are those who are humble, they will receive what God has promised. So, katong verse 3 and verse 4, nahuman na tagstorya ani nga mga verses atong mga niaging mga Domingo, no? So ang ato ang tanawon kay kaning verse 5 mo ni atong istoryahan karong adlaw, karong buntaka. But before ta mo proceed sa atong pagtuon ani nga verse, atong naobserbaran, no, nga si Jesus, he is talking about the kingdom of God. No, he is talking about the kingdom, no, ang kingdom sa Ginoo. O makita nato sa outline sa Sermon of the Mount. Ang Sermon of the Mount is Matthew 5 paingon sa Matthew 7. Sermon of the Mount ang tawag kay nasa sa bukid nag-preach for like grabe kadaghan iyang gi-preach. Ug daghan po kaayo mga tao, mga Jew, mga Jewish people nga naminaw sa iya. No, naminaw. And then moto nga he's preaching in the Sermon of the Mount. Gitawag siya nga Sermon of the Mount. And then sa outline siyang sermon, makita nato ang tulo ka butang. Ay tulo ka outline, no? Kung ato ang studyhan gid ang Sermon of the Mount. Nay tulo nga isgutanan nga iyang giistorya. The citizen of the kingdom, the righteousness of the kingdom, and the exhortation to enter the kingdom. So kung imuhang basahon, kung imuhang lagi tunan ang Sermon of the Mount, ginatudluan ni Jesus, iyang ginatudlo sa mga tao kung kinsa ang mga citizen sa kingdom sa Ginoo, unsa ang requirement sa kingdom sa Ginoo, o giawhag niya ang tanan sa pagsulod sa gingharian sa Ginoo. Mao na sa kung sa Bisaya pa na siya, no? So the citizen of the kingdom represents who are the people in the kingdom. The righteousness represents the requirements. Unsa ang requirements diay sa gingharian sa Ginoo. And then ang kanilang exhortation is it represents the why, no? Why nganong ang tao moadto man sa kingdom sa Ginoo. So those are the outline. So makita nato sa verse 3, verse 4 and verse 5 ang citizen. Kinsa gani ang citizen? Kinsa ang who are the people in the kingdom? Those who are poor in the spirit. That's one. Verse 4, those who mourn over their sin. That's 2. And then ang verse 5 karon, those who are humble. So mo ni ang mga citizens sa gingharian sa langit. Sa gingharian sa Ginoo. Kung ikaw ang tao nga you are humble because of your sin, you are mourning over your sin, nagsubo ka sa imong sala, kung ikaw tong tao nga nakita gid nimo ang imong kawat-on spiritually, then you are citizen in the kingdom.
And then, makita ko na to, allow me to explain to you the requirements of the righteousness, which represents what are the requirements? Ang requirements sa gingharian kay katong sa verse 3 is spiritual bankruptcy. Dapat ikaw tong tao nga nakita gid nimo ang imuhang pagkapobre, no? Sa spiritual nga bahin, spiritual bankruptcy. And then ikaw tong tao nga lagi nagsubok kaayo sa imong sala. And then katulad yung sa verse 5 karon na nahibalaan nimo nga I mean you are humble because of your sin. Those are the requirements to enter the kingdom. So ang walang sa 3, exhortation to enter the kingdom is that kung ikaw tong tao nga wala nakita nimo ang imong kapobrehon spiritually, kung ikaw tong tao nga wala nagsubo sa imong sala spiritually, and then ikaw tong tao nga garboso, then the Lord Jesus is exhorting, meaning He is announcing, shouting to you, please enter the kingdom. Please mourn over your sin. Please be humble because of your sin. Please, dapat makita nimo ang imuhang spiritual condition. So that's the exhortation. No? Kay ingon sa Bible, wala malipay ang Ginoo nga naay maimpierno. Mo tiging no sa maadto sa gingharian dito sa kangit-ngit. He is exhorting, he is announcing, he is shouting to the people, hey, come to the kingdom of God. Andi mo sa gingharian sa Ginoo. Kay naadiri ang kalipay, naadiri ang kinabuhi. So, and then ang exhortation po, it's about the people na kung nakita nimo imong spiritual condition that you are poor, nga ikaw tong tao nga nagmourn sa imong sala, and you are humble because of your sin, then the Lord is exhorting to you, reminding you that you are blessed. That you are considered as a joyful person because of those things. So, gipreach ni Jesus sa Sermon of the Mount. And then, daghang kita naminaw sa iya, no? Dili lang, basta kay multitudes. Imagine ninyo, for example lang, na-imagine ito, ang sabangan. Nandito si Jesus sa bungtod, daghan kayo tao, puno ang tao sa pagpaminaw sa tulong ni Jesus. That's nga na sa Sermon of the Mount, no? So, grabe, sa pagkadungog na yun sa mga tao sa mensahe ni Jesus, shock kay sila. Nakuratan kay sila sa ilahang nadunggan, tungod kay nagtuo sila nga ang makasulod sa gingharian sa langit kay katong mga reliyoso. Ang pasabot sa reliyoso, wala nila nakita ang ilahang kapobrehon spiritually. Sa mga reliyoso, sama sa mga Pariseo, Saduceo, kung sa pato nga mga grupo ng mga reliyoso nga naa dito sa Israel, wala nila nakita nga bankrupt sila spiritually. Wala sila nag-mourn over silang sala. And then, unsa sila? Dili sila humble, they are prideful. Unsa nga nun makaingon na mga prideful? Ingon sa Matthew 22, mga dirang chapter, niana si Jesus nga kining mga Pariseo, kung muadto sila sa merkado, dapat, no, nakasaday lang sinina, then dapat respetuhon sila sa tao. And then, kung muulit sila silang balay, maligo sila, kay na-expose sila sa mga hugaw ng mga tao. That's how prideful they are. No? So, moto nga, opposite, sagpa kay sila ang dagway, kay nagtuo sila nga ang makasulod sa gingharian sa langit, sa kingdom sa Ginoo, kay katong mga reliyoso. No? So, they are shocking kay ang message ni Christ. No, nga wala nila nakita nga ingana diay ang requirements nga mao nito ang mga tao nga dawaton sa Ginoo sa gingharian. No? So moto nga they are what I say diligent slight, but they are offended by the message of Christ. Offended kay sila kay murag paminaw nila nga sila ang istoryahan ni Jesus. No? So offended sila sa message tungod kay nagtuo sila, the Jewish people believe that the victory and the spoil belongs to the strong.
Muna ilang pagtuo. Nga ang pasabot, nagtuo ang mga Hudyo nga ang katurang mga kusgan, no, katurang mga strong ang maka-inherit sa earth. Because they are strong. No one can defeat them. No? So, katong mga dili confident, katong mga huyang, mga luyaw, sa mga butang opposite sa strong, kato sila ang dili angayan na makasulod or dili angayan na maka-inherit sa earth. But sa message ni Jesus is that blessed are the meek or blessed are the humble, for they shall inherit the earth. Mo tay gingon ni Christ, no? Nga ang kato hinuong mga humble, dili ang mga strong ang maka-inherit sa kalibutan. So, mali ang ilahang, no, murag sila pagkadungog nila sa wali ni Jesus, murag, mali man iyahang ginawali. Murag mali man iyahang ginatudlo nga blessed are the humble or the gentle, for they shall inherit the earth. Nga ang maka-inherit man sa earth kay katumang mga kusgan. And I believe the world believes such a thing. Ang kalibutan nagtuo pod nga ang katong kusgan, ang katong powerful, ang katong mighty, ang maka-inherit, ang makadawat, no? Ang makadawat sa earth, sa kalibutan. But gingon sa Ginoo, blessed are the humble, for they shall inherit the earth. Mali, no? Marag opposite kay sila ang gituuhan. So, no, and then let me talk to you about the background sa mga Jewish, Hudyo nga naminaw ang Jesus ana nga time. Muadto sa ta kadali sa ilang time, okay? Mugo ta sa ilang time kadali. So, sa iyo na ko sa inyo ha, it's full of Jewish people. And then sa Hudyo nga community, nayupat lagi ka grupo. Nga kung giingon di ba sa inyo ha? Ang grupo sa Pariseo, ang grupo sa Saduseo, ang grupo sa mga SNS o sa Zealots. These are the four groups in the Jewish community. And then ang kining nga grupo is that naminaw sila sa pag-preach ni Jesus because nganong naminaw sila tungod kay aning panahon na si Jesus sikat kaayo. Grabe gid siya kasikat sa yuta sa Israel. No? Gikan sa Egypt diri sa south, hangtod dito sa Tyre, Sidon, sa Syria dito sa north. West to east, sikat kay si Jesus. Tungod kay walay sama kaniya nga nakita nila nga nabuhi sa Israel. Nga wala sila nadunggan nga sama sa iya hamuani. Nga mutudlo, wala sila nakita nga sama sa iya nga muayo. Mga milagro nga mga buhat, patay, pabuhion, butay, pakita ang bungol, padunggon. Wala sila nakita nga tao nga ingana sa Israel. That's why sila tanan nga paminaw kang Jesus. No? And then moto nga ang mga Jewish people ani na time is that they are waiting sa arrival sa Messiah. They are really waiting. Dili sa waiting lang kalma lang, but they are desperately, badly waiting for the Messiah to come. Kana bitong muabot na yun ang Messiah, muabot na yun ang hari na gisaad sa Old Testament. Muabot na yun ang Messiah nga atong ginapaabot. Nganong they are badly and desperately expecting for the Messiah to come. Ngano ka ha? Ngano kang gusto na yun nilang muabot ang Messiah? Because ang tubag is that gikapoy na sila mahimong slave sa lahi nga lahi. Kabalo mo sa time ni Jesus, they are under the power of Rome. But pasabot, ulipon sila sa Roman Empire. Mga slave sila sa Roman Empire. That's why they are desperately waiting for the Messiah because they want to gain their freedom. Gusto sila makaangkon og independence. No, gusto sila makaangkon og freedom sa power sa Romans. No, murag ka nagakita na to nga
gusto na mutiwalag ang Ukraine sa Russia. Nga ba? Nga makikaway na gid sila. Kay gusto gid sila mutiwalag na. Nga nga desperation. So they are really waiting for the Messiah to come because gikapoy na sila mahimong slave sa Messiah sa Romans. Kaya imagine ha, na-slave sila for like many years. Gikan sa Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, Greek Empire, and now Romans Empire. Ikapoy na sila mahimong ulipon. Magkita ba no? Espanyol, ulipon to sa Spain, anong naiuno to stress, no? Naulipon to sa unsa pa nga mga lahi sa ato ang history sa Pilipinas. So, that's why we fight for our freedom. No, nga bitong na Independence Day. Because it's a day to celebrate nga kita, we are ruled under a Filipino nation. So, ingana gyapon sa Jew nga they are crying to God, longing to God, nga Lord, ipaabot na ang among hari. Kay kabalo mo, si Herod Antipas, si Herod nga hari nila ng panahon na, dili Hudyo. Okay? He is not a Jew. But he was declared by Rome as the king of the Jew. Katong Herod nga gusto mo patay kang Jesus. He's an Edomian. So dili sa Jew, that's why they are longing for a king. And then galong po sila sa usa ka hari tungod kay gusto sila makabalus sa ilahang kalaban. They want revenge. Gusto nila nga ma-destroy ang Roman Empire. Gusto nila nga ma-destroy si Poncio Pilato, ang gobernador. Gusto sila nga ma-destroy ang hari si Pompey. Gusto nila nga ma-destroy ang Roman Empire. No, so ganun gusto nila nga naa ang hari, dapat naa na ang Misaya. No? And then ang nakaapan pagid aning mga Hudyo ha, dili pagid sila mo admit nga slave sila. Dili nila madawat nga slave sila. Kay sa pag-ingon ni Jesus atong sa John chapter 8, tanawa kung sa ilahang giingon ha. John chapter 8. Niana si Jesus sila sa mga Jew. Busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya. Kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayud nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham, ug wala pa gayud kami maulipon ni bisan kinsa. Busa, unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan? Mo tay giingon no sa verse. So, niana ang mga Jew nga dito sa word, wala pa gayud kami maulipon ni bisan kinsa. So dinayan sila ang pagka-slave. Nga wala kami naulipon maskin kinsa. Nga kung ato ang usisahon, ang tinuod, they are slaves. No? It's just that gitagaan lang kanimo ni nahitabo sa time nila. Roman Empire ang nag-rule. Gitagaan ra gid sila og gamay kaayo nga benepisyo. Unsa ang benepisyo? Gitagaan sila freedom sa religion. Ang pagpadagan sa society, sa economic, sa politics, it is under the ruling of Rome. Salamat sila kay gitagaan pa sila og freedom when it comes sa religiosity, sa religion. Kay sa panahon sa Babylonians wala. Bawal ang mga Kristiyano. No, nga. So, gitagaan sila ana nga benefits no sa Rome nga makakuan sila sa ilahang religion. So, that's why they are really longing for the arrival of the promised king, the Messiah, no nga unta mo abot na. So, daghan kayong kapaabot sa king nila. Kay wala sila nakaangay kang King Herod. Kay grabe ka corrupt, grabe wagi pulos nga hari. No? So they are longing for the king to come. No, malabitag sa tuwa nga mag-eleksyon na unta No? Unta 2028 na para may eleksyon ng atong presidente. Ringan na ba? No? Gaya pas tulo ka tuig. But sila ha? No, dapat na ana. Even ang mga propeta gahandom na nga naa ang hari. No, nga ni papakita na ako sa inyo ha, si Simeon sa Luke chapter 2.
Niana sa Simeon, katong propeta, niana siya, verse 26. Luke chapter 2, verse 26. Kung gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay, hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Tanawon sa gikuan ni Simeon, kana si Simeon usa siya ka God-fearing man waiting for Israel to be saved. So si Simeon tanawon sa gingon nga nagtuog yun siya nga sa dili pa siya mamatay ang Misaya moabot na. Ingana siya ka wag bitaw nga naana gyud ang Misaya, murag kapot gamay na lang gyud, naana gyud siya. And then even si Ana, no, usa ka propeta gihapon nga ni Ana gihapon the same chapter, ni Ana siya diari nga verse 38. Niadto gayong taknaa, miabot siya og nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. So nagpaabot ang tanan sa Misaya, right? Even ang mga apostles, nagpaabot sila sa Acts 1:6, niya na sila kang Jesus. Acts chapter 1 verse 6, niya na sila nga nang nakabalo. No? Ang pagbuot na samahan. Even si John the Baptist, nga katong naa siya sa prisuhan, giingnan niya mga disciples nga pangutan-a daw si Jesus kung siya ba ang Misaya nga among ipaabot. No, inyong basahan sa Matthew 11. So they are all waiting for the Messiah, the King, to come. Para lagi nga madawatan, maangkon na nila ang freedom nga ilahang gusto. Gikan sa Roman Empire. No? Dili na sila kaagwanta. Nga ngano bitang daghan kayong gapok out nga mga false Messiah. Tungod kay gusto lagi nila nga naa ang Messiah. Kano silang panahon daghan kay gaingon nga I am the king, I am the promised Messiah. Daghan kay profess that they are the Messiah because of their impatient impatient sila. And then now silang pagpaabot og dugay panahon miabot si Jesus. Here comes Jesus Christ. Like no other man who lives on earth. Miabot si Jesus, a great teacher, a great miracle worker. Grabe ang works niya, no? He works wonders and signs. So yun mo, ang tubig, gihimong bino. Ang patay nga bata, gibuhi. No? Ang butang, tanan. Miracles. Niabot si Jesus. No? Tagan king milagro nga iyang gibuhat. And then now, as the Jewish community, nakabalita, nakamarites ang halat tinuod na. Gitanaw nila halat tinuod yun ay. Sa pagkakita nila, then it somehow gives them relief inside. Na, yes, last, the Messiah come. Naanag yun ang Messiah. Naanag yun ang hari nga atong gipaabot. No? Naanag yun ang atong king. Na kabalo mo, sa pagbahog ni Jesus sa 5,000 katao gamit ang 5 ka pan o 2 ka isda. Remember mo ito? 5,000 katao iyahang pakaon lang sa 5 ka pan o 2 ka isda. Ready na ang Jewish community nga himuong hari si Jesus. Niingon din sa John 6, tanawa sa gibuhat sa mga tao ha. John chapter 6 verse 14. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya kayod ang propeta nga giingon sa kasulatan nga muanhi sa kalibutan. Kanawa? Sila nga awa, mao na ni. Sure na gid ni. Walay duha-duha, mao na gid ni ang promised Messiah sa Old Testament nga giingon sa mga propeta. And then verse 15, tanawa, sa gibuhat. Nasayod si Jesus nga muduol sila kaniya ug pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mibalik siya nga naginusara ngadto sa kabungturan. So nakamalay na si Jesus. Agay himuon kung hari ani. Sibat siya. No, dili pwede. May ingon. Because of the words that he preached,
He preached with authority because of the works that he does. Wala'y nakabuhat lagi sa iyang gibuhat. And then these four groups, ang Sadducees, Pharisees, SNS, ug Zealots, na sila'y kanang nagkadaiyang mga pagtuo regarding sa pag-abot sa Misaya. Akong ikon sa inyo ha, unsay ilahang mga baruganan ha. Ang Pariseo, nagtuo sila na ang Misaya nga moabot kay miraculous Misaya. No, miraculous Misaya. And then ang Sadducees, nagtuo na ang Misaya nga moabot is that materialistic Misaya. And then ang SNS, nagtuo na ang moabot is monastic Misaya. And then ang Zealots, nagtuo na ang Misaya nga moabot is a military Misaya. Ako ang tagaan ka sa kuano nga, di ba ang Pariseo sila ang religious conservative. Sila ang religious conservative. Kanang grabe sila kanang bitang stricto sa relihiyon. Ang Sadduceo mao na ang mga yolong nga mga religion. No, kanang it's here and now. Nga bitaw ang Sadducees dili sila katuog resurrection. Dili sila katuog na kinabuhi after mamatay sa kalibutan. That's why they live their life here and now. Kay katuog sila ang Sadducees nga ang kinabuhi kay karon ra yun. Wala na yugma. So that's why they are the YOLO people. You only live once, you know. You have to live our life today. Live our life to the fullest. Muna sila ang mga Sadduceo. Ang SNS, nasubraan po ni kastrikto. Kaya ang SNS, muna sila mga munghi. Muadto sa layo, kay ang sa syudad, mga makasasala. Di sila katuo nga ang kwarta, gikan sa Ginoo, gikan doon sa yawa. Muna ang pagtuo sa mga SNS. So, ang SNS, nasubraan po kastrikto. Nasubraan na kaayo. Ang Pariseo lagi kay conservative sila sa religion. Ang Zealots, sa iyon pa na ako sa inyo ha, mao ni sila ang mga aktivista. Mga revolutionist. No, kanang mga rebelde ba? Nga dili sila kauyon sa gobyerno sa Romans. Mao ni ang mga kanang butang nato karon mga MPA nga na. No nga dili. Ang gobyerno sa Romans dili na mao inyong mga patakaran. So they are the activists, mga lagi no, mga social activists. So mao to nga gatuo sila ang mga Zealots nga ang Misaya nga muabot siya nga nagsakay og kabayo. Like a general, full suit. And he will kill all the Roman Empire. Mo na lang pagtuo. Nga ang Misaya nga muabot, nakakabayo, patyon tanan. I-overthrow ang empire sa Roman. And then ang kaning SNS Sadducees ug Pharisees, gatuo sila nga ang pag-abot sa Misaya is that naay supernatural, catastrophic intervention of God. Nga abot pasabot, ang pag-overthrow sa empire sa Romans is pinaagi sa religyoso, in a religious way. Ang ilaha, kaning Zealots, in a military way. So mo na ilahang mga grounds, mga pagtuo nila sa pag-abot sa Misaya. And then, pag-abot ni Jesus is that, they are all disappointed. Why? Ano disappointed man sila? Because, ang kingdom na ma-offer ni Jesus, kay dili miraculous kingdom, dili materialistic kingdom, dili monastic kingdom, dili military kingdom, kung dili unsa nga kingdom. It is a meek kingdom. Unsay meek? A humble kingdom. No? Ang mga Zealots sa gunahuna nga nakakabayo ang atong hari. Yung unsa gisakyan ni Jesus? Donkey, no? Unsay ko sa donkey nga dili mo na military nga sakyanan. No? Kung ang Zealots nagtuo nga tangkidigira ang muabot, ang niabot nagbike ra or nakakuan ra nga, no? Kung na dili pa yun armas ang dala. No? So, they are all disappointed to the Messiah. No, they are all disappointed. At first, grabe sila ka-disappointed.
No nga, sa mani. Di man ni mao nga kingdom ay di nagtuo sila nga dili ni siya false messiah ni siya. Because they are disappointed to Christ. Disappointed kay sila kung Jesus. Kay wala na meet ang ilang expectation. And then offended sila sa word ni Jesus. Tungod kay ang tanan nga gipangsturan ni Jesus opposite sa ilang gituuhan. No? So yun ang good mo. Ang mga Jew nagtuong ang hari nga ilang gipaabot kay ipanganak sa palasyo. Nasa gipanganak si Jesus? Pasungan dito ras kilid-kilid. No? Kay nagtuo sila ang royal blood. Kay mo ba yagid na kung ato bitaw tag United Kingdom, royal blood na si Philip. No, importante kaya nga tao. So they are believing that the coming Messiah will be born in the palace. And now, the Messiah, ang entrada pa lang sa Messiah, naras pasungan di pangalan. Humble beginning. No? Yang gisakyan, kato pa yung colt, no? Katong donkey, o niya, kuhan pagid siya, dili pagid iyahan. Nung igo pagid siya nga, igna to si kuhan, mapulmon sa kalinan, matog Jerusalem. Grabe yun, no? So, moto, ang tubag ni Jesus sa ilang tanan nag-expect nga siya ang gipaabot ng Messiah, mo ni iyang tubag. John 18:36. Tanawon sa gitubag niya. John 18:36. John 18:36. Tara. Si Jesus mitubag. Mao na niyang time nga nagstorya sila sa gobernador sa Roma, si Poncio Pilato. Nihana siya, ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. Kung ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudyo. Apan ang akong gingharian dili iya niining kalibutana. So in short, Jesus is telling all of them who expect siya nga siya ang Messiah, the King, ayang ingon, my kingdom is not of this world. Wala akong gingharian rin sa kalibutan. It is a kingdom that is eternal. A kingdom that dili makita sa lawas ng mata. That's the kind of kingdom na ma-offer ni Jesus. Okay? So, moto nga ang mga Jew nangandoy nga mawala na sila sa power sa Rome, nganong gapangandoy sila hari o kingdom, pero si Jesus is that ang iyang pangandoy sa mga tao is dili lang makadawat sa freedom from the power of Rome, but what? From the power of sin. Ang mga Jew kaya ang ilang una-una kay mawala lang sila sa Roma. Mawala lang ang Roman Empire. Pero ang tumong ni Jesus nga ang mga tao mawala sila under sa kingdom, dili lang sa Rome, but sa kingdom sa sala. Mao na ang goal ni Jesus. Nga dili lang ta mahimong ulipon sa kingdom sa Rome, but sa kingdom sa sala. That we may become free kanang lagi. Mabatunan nato ang freedom from the power of sin. No? Nga mawala ta ana nga gingharian sa kangitngit. Kay kabalo si Jesus nga ang kingdom sa Romans na ay katapusan. Pero ang kingdom sa sala, ang kingdom ni Satanas, walay katapusan, mo bit-bit na siya og kalag dito sa impyerno nga maoy mo unsa? Resulta sa ikaduhang kamatayon nga walay katapusan. So mo na ang goal, mo na sa igsoon. Nga kung kita mga tao ang atong pananaw kay naara diri sa yuta, ang pananaw sa Ginoo na dito sa unahan. Indeed, He is our
Siya gid atong ginikanan. Nga for example, kung kita mga anak, dili limitado na ang ato ang pananaw, pero ang atong ginikanan ang tanaw na sa unahan. No, nga dili. Sila katanaw na sila sa Roman Empire. Si Jesus katanaw sa empire sa sala. Nga mawala sa ilahang kinabuhi. Mao na ang goal ni Christ, salvation. Salvation nato. Ang atong kaluwasan gikan sa gingharian sa kanitngit. Nga kanang imong tapat karon maluwas sa sala. Amen. That's the goal. No? That's really the goal of Christ. So, they're all disappointed. Mo tong disappointed kay sila. Kabalo mo, unsay paignan sila ang pagka-disappoint kang Christ? Na-disappoint sila kang Christ, and because of that disappointment, they hated Christ so much. Yung sa nila pag-hate si Christ, they want Christ to be crucified. Tingnan nila gi-hate si Christ. Kay, muna bitaw kung sa expectation pa na, niabot na ba nga, yes, na yun ang Messiah. And then pagkun, di pa nila mao. Nung muna bitaw, failed celebration ba? Nung, kung, kuha na sila, no, ga-celebrate na sila, nga yun ang atong hari. And then taon-taon, ay di mo nila mao. So they are all disappointed, and they hate Christ, and they want Christ to be crucified. Gusto nila nga ilansang si Kristo dito sa cross. No? So, na siya. Nga si Jesus, His kingdom is not of this world, and He is a different king from any other king. Lahi siya nga hari sa ubang hari nga atong nailhan. Kaya naman, unsa ang hari na atong nailhan? Kumot, unsa pa? Mistiso, okay, no, ang hari bawal pakan sa lamok. Basta kay tanaw nimo ang usa kinabuhi sa hari diri sa kalibutan, hayahay kaayo. No? Kumot, hamis, limpyo, basta kana. But si Christ nga pagkahari, tanawa siya nga pagkahari, i-describe siya sa Isaiah 53. Tanawa mo siya nga hari ha. Ingani siya nga hari oh. Verse 2. Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad, mutubo daw tanom diha sa ugang yuta. This is Christ, Jesus. Sa Isaiah 53 verse 2. And then, dili siya madanihon. O wala siya'y kaambong ang mabihag kita kaniya. So, what pasabot, siya ang tipo sa hari nga, di gyud ka madani. No, dili siya madanihon. O wala siya'y kaambong ang mabihag kita niya. Murag di ka mo to, hari ya. Di na, pwede hari ay na. May pako, gipanganak ako sa ospital. Siya, dito rin sa kilid gipanganak. And then, kinsay papa niya, karpintero, dili na pwede. No, yung mama, si Mary, wala kaya po na. Then verse 3, gitamay nato siya o gisalingkway. Nakasinati siya mga kabulanan o mga pag-antos. Gani, walay mo tanaw kaniya. Wala nato siya dagtagda o gipakawalay bili lamang. Unsa sa hari, di siya madanihon lagi. Then dalawa gani walay mo tanaw kaniya. Na-remember ninyo pagka-crucify ni Jesus dito sa cross? Paglansang siya sa cross, is there any people who can dare to look at Christ in the cross? Kaya kabalo mo sa balaod sa Hudyo, ang tao na i-crucify sa cross is cursed. Cursed to siya nga tao. So nganong no one can dare look at the person nga naa sa cross. Kaya kriminal na. Ngano bitong sa ilang panahon naay katumbas nga oras nga ipakita gyud sa mga tao nga dito na namatay sa cross. Kay it is a warning to them not to do crimes. Kadili sila, for example, kung kawatan ka, putlon imong kamot para makita sa uban nga kawatan ni. Adik ko mo awat sa iyang kuwan. So that's the punishment sa lahat. So, mo to nga siya ang hari nga lahi.
Dili humot. No, wala tita madani. No, and then dili na wala nato siya tagda. Ug ipakawalay bililangang is lahi siya nga hari. And his kingdom is different. No, lahi siya. So mo na karon na si Jesus Christ nga hari is a great example sa kingdom nga unsa klase nga kingdom? A meek kingdom. A humble kingdom. Makita nato sa life ni Jesus unsa siya ka-humble nga hari. No? Unsa siya nga hari? Siya ang ka-serve. Siya ang mga servant. John 13, unsa gibuhat ni Jesus? Gihugasan niya ang mga tiil sa mga apostles. Ang katong paghugas niya sa tiil, timailhan to sa iyahang pagka-servant. Timailhan to sa iyahang humility. Unsa siya ka mapaubsanon. And then, unsa pa? Sa Matthew 9, unsa giingon niya? Matthew chapter 9. Mo niingon sa hari. Yan na si Jesus. No? King Jesus. Matthew chapter 9, 12-13. Mo niyang ingon, nakadungog si Jesus kanila og mitubag. Ang mga tao nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nagingon. Pagka maluluyon ang akong gusto, dili mga halad. Dara tanawan ni nga verse ha. Kay wala ako muani aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. No? So siya ang hari nga wala naging halubilo dito sa mga hayahay, sa mga limpyo, kundi siya ang hari nga naa dito nakiguban sa mga hugaw. A humble king with a humble kingdom. Tingnan nga humility, no? So, mo na karon na before tamahuman, ato asang tanawon ug sabton unsa gid ay what is the meaning of humility? What is meekness? No? So, unsa di ang meaning sa meekness? So, naay wrong definition ug naay right definition. Kabalo mo, kung tanawon nato sa dictionary, nag-ingon dito sa dictionary na ang humility or ang meekness is deficient in courage. May explanation. Deficient in courage. But pasabot, coward. So, humility is equals to coward. Cowardness. Or, no, yung anak. So, synonym, tabla na siya. Mo yung pag-define sa dictionary. Even it says, impotent. But pasabot sa impotent, helpless. Or powerless. Pero kung tanawin natin sa Bible, again, lahi kayo ang definition. No? So, muadto ta sa Greek word sa meekness. Sa iyang root word. Ang Greek word sa meekness is praos. No? Praos. Kung sa'yo pasabot, it means mild, gentle, soft, tender-hearted, kind, quiet. Mao na siya ang meaning sa meekness. No? So, para paging masabtan nato, ang meekness is, it is giving us the idea of somebody who is patient. It gives us the idea of somebody who is just submissive and willing. No? Mao na siya ang meekness, ang humility. So, meekness, kung tanaw nato, comes out sa kasing-kasing nga gentle, tender-hearted, quiet, kind, mild, because of the awareness of his sin. Kung atong isumpay tanan ba, nga ang definition sa usa ka mapaubsanon, kay katong nakita niya ang iyahang sala, ug nakita niya ang pagkabalaan sa Ginoo. Kabalo mo, for example, dili man sa example lang.
Ako sa una, for example, dito ko sa Quezon nag-elementary, sa Lawagan, Quezon, Bukidnon. Usa ko sa pinaka-bright dito. So, dali. Second, first, wala ko mga honor dito. No? Ako yun. Karon, pagbalin ako sa Malay-Balay, balin ko sa BSc. BSc pa na sa una. Grade 6 ko. Bukidnon State College. Ako, dito sa bukid, ako yung pinakataas, no? Taas-taas dito. Pag abot na ko diri, syudad, ako yung pinakaputot. Maskin mga babae perting tay-asa. Saan yung lugaran eh? And then, ang akong pagka-bright dito, diri ako yung pinakaluwes. Perting mga brightest mga tao diri. Dito, 1 plus 1 pa may dito. Diri, wala ka, algebra na. Kung nga, bisa naman eh. And then, grabe pag yun ka pressure sa kuha nga side tungod kay gidungo kay transferin ako ang sa BSU ato anang time stricto kay sila sa transferin. Mudawat sila transferi kung 90 above yung grado. So mo man ang grado dito kay mo kay first second di ba nga na ang grado dito. Dawat nila so gidungog sa ako ang section no sa section grade 6 Robin Hood. Ako dito akong section. Gidungog nila nga bright ko. So, ano sila nga? Ako po, wala, di ko aware sa mga anak ng mga no culture shock. Kaya ako ang bag dito Raymond, piling na ko Kompleto, 11 notebooks, no? Di ka na sila, saan bataan yun? Dalang malita din. Sila, sakto rin ang bag. No, sila ka mga classmates na mga silang Azura, silang Rosos, kana mga classmates na brand kayo. So, karon pagpa-answer na sa recitation sa math. Patay. 1 plus 1, 2 plus 2 akong naibalaan. Kunya ang sa mga dito wala x plus y na. Sama na, Maria Boss, di ko kasabot anak. Ang gibuhat sa akong ginikanan, akong grado 70 kapin. At sa to, ipatsuturan ko 50 lisusan nga ganyan. So, kung ato ang tanawon balik na sa meekness, you will become humble kung itapat ka sa usa ka tao yung pinting taasa. For example, tuwo ka bright na kay ka, kung itapat ka sa pirting bright na bugog gini diba magana ka? Diba? Bugog ka lang ko kung katuon na ka at the peak, kaya ako pinaka-bright sa mo. First, second, grabe ka bright. Ako dire. Mas ang pinakabuhok sila kay maglisod pa kag apas. Grabe sa ni. Sa man nga eskwelahan no? So, oto nga if we go back sa atong topic, kung grabe lang kay taga-Garbuso nga wala kay koy sala. Kung itapat ka sa holiness sa Ginoo, anak gid ka, magkasasala, wa ragid ko sa kumingking sa Ginoo. Di ba? Mag-anak ka, di ba? When you get to acknowledge, to see the holiness of God, layuan ako, uy. Think you dili, doon layo kay ko. Kumingking ragid ko. No? So, mo na siya ang purpose, ay mo na siya ang meaning sa meekness, sa humility. That when we see the holiness of God, it makes us humble. No? So, mo na siya nga, that's why meekness pleases God. Ang humility, ang tao nga humble, makapalipay na sa sarili. Tungod kay nakita niya ang iyang dakong katuwang. No? So, mo na siya nga meekness is the standard of God. Kabalo mo na? That humility is the standard of God. Mo na ang standard sa Ginoo katong mga humble. No? So, like sa kuan lagi no, there's another statement that says meekness is power under control.
Mo to atong topic. Unsay pasabot sa power under control? Humility. Humility is under control. Ingon sa dictionary, it is cowardness. No! It is not cowardness. Dili siya ka kanang hadlukan ang humility. Dili hadlukan ang humility. It is power under control. Naay power pero kontrolado. No, that's humility. But dili mo pasabot kani for example sa eskwela. Dili mo pasabot nga bugok ka nga in a way nga dili ka dili ka mapahitason. Nga lagi no nga ako'y pinaka-bright dili no. Humility means you have the intellect, you have the power of intellect, but you have it under control. Even sa kwarta, kabalo ka nga sapian kaayo ka, ug wala nang nimo gipanghinambog, you are humble enough, it means it is under control. I have the power and it is under control. Kaya unsa may mahitabo sa out of control? Out of control destroys. No? Kung ang imong pagka-bright not under control, it will destroy you. Kung ang imong kwarta out of control, it will destroy you. Diba? Too much is bad, right? Limayo. Even ang strength. Kung ang strength na out of control, it will destroy you. No? Nga na naman gihapon, no? So, nga na ang humility. Marami daw siya, kung sa medisina pa siya, ang medicine that is under control helps. But ang medicine nga out of control, it kills. And then, butang na to sa breeze or sa wind. Ang wind nga under control, it gives us kanabitang soothing or relieving feeling. Pero ang wind na out of control, like hurricane, it will destroy. So, ang humility, it is power under control. Nasabtan ninyo? Nga, imuha siyang kontrolado ni mo siya. No, kaya kung dili niyo mo siya mag-control, it will destroy you. So, nga na si Jesus, nga, kabalo siya na siya ang Ginoo, pero kontrolado niya. Kontrolado niya. No? So, mauto, ang naigingon ng Proverbs. Ato to sa Proverbs, ha? Proverbs 25. Proverbs 25. Verse 28. Ano? Kung dili ka makapugong sa imong kasuko, mahisama ka sa usa ka syudad nga walay paril ug sayon lang atakihon. Di ba? Kung tayo dito. Na kung dili ka makakontrol, if you're out of control, it will destroy you. Mo taong ginaingon. Mo bitaw no nga sa to, kung dili ka kapugong sa imong kasuko, mura na ka usa ka syudad nga way paril ug sayon lang i-attack. Pero kung imo akong panon na lagi, kaya kung masuko ka, nga di na nimo makontrol, kung sa mahita mo sa imo atakihon ka, no? No? Atakihon. Kung di nimo kontrolado imong kasuko. Di ba? So, it is under control. So, mo na siya ang humility again, and then, mo tong ingon sa Proverbs 16, nganong niingon ang Proverbs 16, verse 32, kanawag ingon na, verse 32, 16:32. Mas maayo ang mapailupon kaysa gamhanan. Ano man? Anong mas maayo man ang mapailupon kaysa gamhanan? Mas maayo ang makapugong sa kaugalingon kaysa naghari sa syudad. So mas maayo pa nga you have it under control kaysa sa kay you are powerful. It is better to be patient than powerful. It is better to be humble than powerful. It is better to win control over yourself
than over whole cities. Kaya kung ikaw tong dili makakontrol sa imong kasuko, it will destroy you. So everything that is too much will destroy us. Ang humility, siya ang kakontrol. Oops. Ayaw na palabi. No? So it is power under control. So, let me, tanaw na to kadali ang Old Testament unsay giingon regarding anang sa humility. Ato ta sa Psalm 22, no, before ta mahuman. Daghan pa nga mga verses tong basahon. Psalm 22 verse 26. Nagingon diri, makakaon ang mga kabos kutob sa ilang gusto. Ug ang muduol sa Ginoo magdayeg kaniya. Mabulahan unta kamong hangtod sa kahangturan. So, di ba ang meaning mild, gentle, tender-hearted, quiet, kind, patient, submissive, willing, and kato, lowly. That's the definition of humility. Ang diana dira kabos. Makakaon ang mga kabos kutob silang gusto, which is lowly, which is considered as the picture of humility. And then Psalm 25 verse 9 nagingon dire sa verse nga gitultulan niya ang mga mapaubsanon sa pagbuhat ug matarong ug gitudluan sila sa pagsunod sa iyang kabubuton. Ang Ginoo ang gatudlo, no? Kay katong mga ambugero, garbuso, dili na kinahanglan tudluan sa Ginoo kay ngano man, di man na magpatudlo. No. No, mabitaw nay kung nasubrahan ka ka bride, mahimo sang dili maayo si mo. Kaya lagi lisod po no nga gitudluan ka sa bugok, no? Spread mo sa iyo, tudluan mo ko pero siya ang mas nakalamang sa score. For example, nga ng mga situation. So, ang mga garbuso ng mga tao, lisod tudluan. Nga tong ang Ginoo, ang iya ang ginatudluan katong mga mapaubsadon. And then, Psalm 147, nag-ingon diri sa verse 6. Gihatagan sa Ginoo gahom ang mga timawa, apan gipalukapa niya sa yuta ang dautan. Nung timawa na sad, another word, ang words sa English ana kay humble. He raises the humble, but crushes the wicked to the ground. And then Isaiah 29. Isaiah 29 verse 19. Nagingon dire, mahiagom gayud kamo ining agi niining matagbuntag og gabi. Ug ang kalisang mismo mao'y magpasabot kaninyo sa mensahe sa Dios. Ay 29:19. 29 ang citizen, ang katawan sa Ginoo, usa ka tawo nga mapaubsanon. Amen. Moto siya ang tao sa Ginoo, no? And then wato ta sa New Testament, nagingon diri sa New Testament, Galatians 5:22 nga it is the fruit of the Spirit, ang humility. Galatians 5:22, apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo. Humility is the fruit of the Spirit. Gikan sa Ginoo. Dili na nimo makuha sa usa lang ka book nga when you read a self-help book, then you become humble. Dili. Ang humility gikan sa Ginoo. Amen. Siya ang muhatag anak sa tao. No? Mao tong giawhag ta sa mga apostoles, ingon din sa Ephesians chapter 4 verse 1, niana ang mga apostoles nga busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi sa nga takos. Gayud ingon nga mga tinaw. Ay mapausanon ta tungod kay nakita nato nga ang Ginoo balaan. He is the holy God and I am a sinner. And Philippians 2 nagingon diri, Colossians 3 na ta dito today. Colossians 3:12 nagingon diri giawhag ka sa mga apostoles
sa katawan sa Ginoo ni ana dire. Pag pinailubay kamo o kung duna kamo'y mulo, batok ang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo. And then James 4 at Titus 3 pa diay. Titus 3:2. Titus chapter 3 verse 2. Naingon diri, sulti sila nga dili magsultig dautan, batok kang bisan kinsa, kundili magmakigdaiton ug magmahigalaon ug kanunay magpakita sa malumong kinaiya ngadto sa tanang mga tao. And then last verse for the New Testament, James chapter 4 verse 6. Nagingon diri, apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason. Apan kaaway sa Dios ang mapahitason, apan maghatag sa grasya sa mga mapahitason. So blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So kinsa ang makaangkon sa saad sa Ginoo? Ang mga humble. Ang mga mapahitason. So before we end, naalam ko'y pangutana, no? Question. Asa naman ka gidala sa imong pagtuo karon? No? I mean, sa mapaubsanong dalan ba or sa mapahitasong dalan? Sa pagtuo nga naa sa imuha karon, mapahitason. Where does your faith leads you today, brothers and sisters? And another question, asa naman ka gidala sa imong sala karon? Does your sin leads you to be humble in God? Or does your sin hardens you even more before God? Duha mo na paingnan. It's either the hardening siya sa imuha, samot, or it's either ginalid ka niya sa humble path. No, makita nato sa life of Christ how humble He is. No? What's yung ingon sa Matthew, I think it's 21? Palawag ako sa 21 kagano. Matthew 21. Mother's verse. Dili, Matthew 20. Matthew 20 verse 28. Baliw ko sa Matthew 20 verse 28. Dara. Akong masahon dira kay. So sa English na King Jesus, the King, He comes not to be served, but to serve. Because that is the path to the kingdom. Mao na siya ang path nga paingon sa gingharian sa Ginoo. So no? Kumusta man ta? Magtuo, which we go closer to God, or is it making us more far away from God? Nung asa man ta ginadala sa tong sala karon? Asa man ta ginadala sa tong pagtuo karon? Kay ang tanan nga dili mo ala Ginoo kani duha ra gyud ang pamaagi ang dalan, no? The narrow way and the broad way. The narrow way that leads to life and the broad way that leads to destruction. Diba? So, I hope, brothers and sisters in Christ, that we are in the path of humility. No? So, kung nalimtan nato, kung kinsa ang Ginoo, let us be reminded that God is holy and we are sinners. Okay? So, yun na yung tapad, be humble. And then, lastly, yun na yung tapad, choose, please, no? Choose the path. Choose humility.
humility. Choose the path of humility. So allow me to close this in prayer. Labing kaphanan ug labing halangdon nga Dios, Ginoo, salamat kay Lord sa pulong imong gihatag karong buntaga for teaching us, Lord, the meaning of humility. Ang meaning sa humility, Lord, is dili hadlukan, dili coward. It is not deficient in courage. It is not impotent, but humility is power under control. So Lord, I pray nga padayon gyud nga amuang nakakita ang holiness sa Ginoo, kaysa kanang nga pamaagi Ginoo, sa kanang nga pamaagi Ginoo, makahatag gid siya og humility sa amua. And even Lord, our sins, our trespasses is a great reminder to us, Lord, that we are nothing, and it's a great reminder to us, Lord, nga lagi nga dapat mi mahumble Ginoo sa imong katubangan. So Lord, salamat kaayo. I pray that everyone nga naminaw sa imong pulong, imong hagyod nga ipatubo ang pulong nga ilahang nadawatan karong buntaga. And may we be the kind of people, the kind of citizen nga kanang nakasulod sa imong ginharian. Salamat kay Lord kanang dungog himaya, pinabalik na sa mga kayo. This we ask in the name of Christ. Amen. Once again, ako ang ihanyang pala sa ito as we close our service for today. So, grabe kayong tulong karong buntaga, no? So, atong natahon, hindi mo lang. Because, kabalag yung tanga, dili kita mabuting na wala siya. Dili na tumahimo ang mga butang kung wala sila. Let us put our total dependence to God. Because siya lang yun ang able sa ato sa magalis.
again remind you of the truth na again, nag-ingon sa pulong sa Diyos. So Romans chapter 16 says here, Daigo nato ang Dios kay makahimo siya sa paglig-on kaninyo. Sumala sa maayong balita nga akong giwali, nga mao ang mensahe mahitungod kang Jesu-Kristo ug sumala sa gipadayag nga tinaguang kamatuoran nga gitipigan sulod sa dugay panahon. Apan karon gipadayag na ang maong kamatuoran pinaagi sa mga sinulat sa mga propeta ug gibutyag kini ngadto sa tanang kanasuran tungod sa mando sa walay katapusang Dios aron ang tanan motuo ug motuman. Nangingon praises the honor that He Himself deserves, for He is the only one who is faithful, good, merciful. Wala ginanabago. It's always been efficient, absolute. Wala gyud, no? Wala ginabago sa Ginoo. Mo nang sa kung unsa man ang mga pagsulay, mga butang na nahitabo sa trabahoan, sa negosyo, sa uma, sa eskwelahan. Let us humble down ourselves. Salamat sa imuha, Ginoo, tungod kay ikaw ang Dios nga naghatag sa kaluwasan nga dili na mo deserve. Ikaw ang Ginoo nga nagpakaon sa mua. Ikaw ang Ginoo nga naghatag sa panimalay nga diin kami makapahulay. Ikaw ang Ginoo nga naghatag gikan sa gagmayng mga panalangin paingon sa dagkong panalangin, Ginoo, nga among nadawatan. Salamat kayo, Dios, even Lord sa karon nga panahon. Manglakaw kami, Ginoo, nga naa nabitbit ang imong ulong. Manglakaw kami diri as a new person, a humble person. Manglakaw kami karon diri, Ginoo, nga naa gyud ang kalipay, kalinaw, katakbawan, ang assurance, ang pangandoy, ang desire, Lord, to be closer to you, O God. To have relationship with you, Lord. Una ako may mga tao in the kingdom of darkness and transfer them, O God, unto the kingdom of light. Lord, leads us to the path of humility, for it is the path that leads to life and salvation. Salamat kay Ginoo, kanang dungog ug himaya ginabalik namo sa imong kini among ginapo ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo manluluwas ug ang tanan magingon. So as we close this, our Sunday service, atong pagadayagon ang atong maayo nga Dios nga naay dakong kalipay sa kasing-kasing. Kasulod dito ba
Happy Sunday, everyone.